Oh, para sa mga animal na gusto malaman ang sikreto namin sa aming kalikit na masarap. Oh, eto na. Shout out sa inyo dyan. Para naman may ambag ako sa pasil ninyo binibenta niyo sa inyong lugar, ha, mga diputa ka mo. Paano man kasi mabenta ang pasil ninyo ginasagulan ninyo ng ng sapal ng nyog. Tapos magrereklamo man kayo, bakit di bumabalik ang customer niyo man, mga diputa mo. Hoy ante, yung pasil mo, bakit may itlog? Isagula man ang itlog ang kalikit mo. Ay puta. Oh, una-una sa lahat, mga ricados mo, kunin mo na lahat, mga luya, mga sibuyas, mga bawang, ha? Dapat pinong-pino yan lahat, ha? Damihan mo. Yung mga isang sakong luyang ilagay mo dyan. Ewan ko na lang kung wala pang bibili sa'yo dyan. At syempre mga ante, dapat kapag nagluluto kayo, dapat may kasama yung pagmamahal, 'di ba guys? Kasi paano sasarap ang luto mo kung walang halo yung pagmamahal? Kung hindi mo mahal ang ginagawa mo, hindi malalasahan ng mga kumakain na masarap ang pagkain mo. Yung lalong-lalo na sa mga mag-boyfriend, girlfriend dyan, kapag nilutuan nyo ang boyfriend nyo guys, dapat may pagkasama yung pagmamahal talaga. Kasi after ng pagmamahal, kwarto na yan Adi puta ka mo. Hindi kayo na, ako na ang single bitter. Cheers. Abay dapat lang dapat masarap ang pagluto nyo guys. Kasi kung hindi masarap ang pagluto nyo, iiwanan kayo ng mga syota ninyo. Kagaya kay Bea Alonso na iniwan siya. Wala kang alam sa nararamdaman ko. So don't give comments about my personal life because I don't give comments about yours. Oh, di wow, ikaw na. Che. Binibiro ka lang, sakit mo magsalita. Ha? Bakit? Kapag ako nagsabi na totoo, masakit. Kapag ikaw nagbiro, kahit masakit, okay lang. Oh, di wow, di sige na. Ikaw nang maganda, ikaw nang magaling. Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Oh, di ikaw na. Ikaw nang magaling, ikaw nang maganda. Sige, break na tayo. Iiwan na kita. Ang lutong ng dirtyhan mo, Choy. So, proceed na tayo sa pagluluto, guys. So, ayan, pipinu-pinuin natin yung mga luya na yan para masarap ang ating kalikit. Huwag masyadong mga chismosa dyan, mga chismosa ng mga kapitbahay nyo. Gagaya ka naman sa kanila. Okay, so be serious na tayo guys. Habang hinihintay natin na lutuin ko yung kalikit para sa ating pastel, tip lang para sa mga taong unti-unting sumasukses ang mga buhay nila. Okay, so makinig kayong mabuti dahil ito na. So may mga taong unti-unting nag-success ang mga buhay nila, tapos nagpo-post sila ng kung anong-ano, mga successful na nangyayari sa mga buhay nila. Ako talaga guys, hindi sa pinapakialaman ko ang mga buhay nyo. Pero para sa akin guys, wala namang masama kung ipopost yung mga success niyo sa mga buhay, yung mga na-achieve nyo. Pero remember guys, dito sa social media, may mga ginatawag tayong mga devil eye. So, aminin natin sa hindi guys, isa ng mga kamag-anak natin sa mga devil eye na yan. Kasi hindi lahat ng mga tao gusto na makita na mga successful tayo or successful ka. Tapos, kaiingitan ka nila. Or kaya, meron naman mga iba na pag makita nila na nag-post ka ng mga binibili mo, na marami kang binibili, nagmo-mall ka, merong mga kamag-anak guys na mag-PM sa'yo, mangungumusta, tapos ang ending, uutangan ka. So wala man ang problema sa pangungutang guys. Pero kasi nakaka-bad vibes yun guys. Kasi ako mismo naranasan ko yan sa buhay ko. Na hindi pa kami totally na successful. Tapos kabilat kanan nagpi-PM, nangungumusta sa akin, tapos nanghihingi. Okay lang nanghihingi guys, kaysa naman sa utangan ka, tapos
Wala naman balak bayaran, 'di ba, no? Hindi naman natin pinulot ang pera para ganun-ganun na lang na ibigay sa kanila, 'di ba? So sana sa mga tao diyan na kung mangutang man kayo sa mga kamag-anak ninyo or sa mga friend ninyo, kung ano yung pinag-usapan ninyo, dapat yun talaga yung ano ninyo. Kasi hindi talaga maganda na sasabihin mo, babayaran kita ha sa makalawa o sa isang linggo. Tapos, ang ending, isang buong taon mo binayaran. Ha? Nakakainis talaga yung mga ganyang mga tao, guys. Nakaka-bad vibes talaga, promise. So, anyway, guys, move on na tayo, guys. So, ito na. Lapit na ako matapos at lulutuin ko na dito yung super kalikit na trending dito sa President Quirino, guys. So, meron pang natirang buto-buto. Dapat talaga isalin natin itong mga buto, guys, kasi sayang talaga ito. May mga protein din ito, guys, na nakukuha dito sa mga buto na ito. No, sayang naman kung itatapon mo lang, 'di ba? Malalambot naman kasi ito na part ng buto ng manok. So, dapat talaga, guys, pag gumagawa kayo ng mga paninda ninyo na tinitinda ninyo, mga pagkain, dapat malinis talaga mga kamay ninyo, guys, kasi siyempre kinakain niya ng mga customer. So para hindi na kayo mainip, guys, so ito na, bibilisan ko na ha para wala kayong masabi sa akin. Ginamitan ko na ng superpowers ko, guys, no? So pati isingit ko, kilikili ko, pinawisan na dun. So ito na, nagpapainit na ako ng mantika, pero parang mas nauna pa, naginit ang ulo ninyo. O unahin ninyo ng mga bawang ninyo dyan. Oh, ayan. So syempre, bago mo isunod yung luya, dapat mag-amoy muna yung aroma ng bawang, guys. Huwag ka magmadali dahil wala ka naman pupuntahan. Yawa ka. So habang hinihintay natin na mag-amoy ang ating bawang, kantahan ko muna kayo. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sorry, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, pataw, patani. Puta. So baka nagka-curious naman kayo bakit maitim ang mantika. Wag ka nang magdanong kay nagprito yung kapitbahay namin kanina, hindi niya naubos. Kasi sabi ko, hingin ko na lang para magamit ko sa paggawa ko ng kalikit para maka minus gasto ako. Sana all. Double purpose man ang mantika ni kapitbahay. Kasi siyempre alangan naman ay tapon nilang, gagamitin ko na lang mindset ba? Way mga utok man.
Ha? So isunod na natin ang ating luya guys. Kaya nakipagtsikahan pa ako sa kapitbahay ko. Nakimarites pa ako kasi may dumating na abroad guys. Kabila tapos nakita ko yung babae guys. Malaki ang tiyan niya guys. Ano si Nima? Wala mga asawa. Bakit lumaki ang tiyan? Galing abroad tapos payambot na lang. Ay, alam ko yung sa isip nyo guys. Sabihin nyo naman judgmental ako. Eh, kayo na ang perfect. So meron tayong kasabihan guys, na kung ayaw mo gawin sa iyong sarili, wag mong gawin sa iba. Yun lang yun. Shout out sa iyo dyan. Kala mo naman kung sino malinis. Ewan ko na lang. O bago pa maginit ang ulo ninyo, so nandito na guys, malapit na ito guys. Lalagay ko na yung hinihintay ninyo ha. So gagamitin ko na naman yung superpowers ko na bilis. So kung maalala nyo, may tinadtad ako kanina na buto. So siyempre yan, unahin natin yan buto para maluto siya muna bago yung pinakabalat talaga, yung karne ng manok. So sa'yo ante, kapag nagluto ka ng kalikit, huwag mo man lagyan ng sapa ng nyog kasi hindi siya naglalasang manok. Yung iba naman, para dumami lang yung kalikit nila, dinagdagan nila ng isang tray ng itlog. Hay na lang, huwag pagapunggal ba. Para sabihin ko sa inyo guys, pag linagyan ninyo ng itlog ang inyong mga kalikit, pag hindi yan naubos sa loob ng 2 araw, ika-3 araw, nakaka-poison na yun guys. Ha, matakin nyo ha, ang itlog nakaka-poison pag 3 araw na siya. Okay? So dahil alam kong kating-kati na kayo na malaman kung ano talagang sikreto ko sa pagluto ko ng kalikit, eto na guys, bibilisan ko na ha. Okay, so unang-una, kuha ka niyo ng sugar. Dapat damihan niyo talaga yung sugar, brown sugar, white sugar, pwede yan, basta sugar, basta, kita niyo ang dami-dami kong nilagay ha. Dadamihan mo talaga yung sugar na yan. Kasi yung manok na ginawa kong kalikit is 3 kilo, so kailangan talaga siguro mga 1/4, mga 20 pesos na asukal. So after naman dyan, after naman dyan, maglagay kayo ng paminta guys, yung durog ha, hindi yung buo. Ayan, ambot na lang kung hindi nyo pa yan makuha-kuha. Susunod dyan, kuha tayo ng Ajinomoto. Shout out sa'yo Ajinomoto ha, baka naman. So ubusin nyo yan, kahit isa lang guys, okay na yan, kahit isa lang. Kasi hindi naman yan talagang nagpapasarap ng luto. Kasi ang nagpapasarap niyan guys is yung pagmamahal. Sige nga, subukan mo nga. Ipots. So maglagay na tayo ng toyo guys. Ayun. Hanggang naparami, nabigla, ayun tuloy. Bahala ka dyan. Te, ano yan te? Sunog? O baka adobo yan? Dagit mo pang nag-adobo sa ginagawa mo. Adi puta. Hoy, dahil alam kong kating-kati na talagang mata mo. So ito na, hinilagay ko na yung karne mismo ng manok ha. Wala yung mga sapal, wala yung itlog-itlog. Mga animal dyan na nagalagay ng mga sapal sa mga kalikit nila. Ay nako, hindi naman lahat. So ano pang ginagawa mo? Imekos-mekos mo na yan. Imekos-mekos mo na yan guys. Tornado mo na yan. More masala. More bitsin, more toyo. Sige pa Insan. Yan Insan. Tornado mo pa Insan. Ay di puta. Imekos-mekos mo pa yan Insan.
So, after nyan guys, lagyan mo ng toyo. Oh, ayan. More toyo pa, more toyo. More toyo insan. Oh, linagyan na naman ni insan ng toyo yan. Oh. Oh, ayan na naman, linagyan na naman ni insan. Grabe naman si insan na yan. Bakit gustong-gusto mo ng toyo, insan? Insan. Oh, itornado mo na yan, insan. Itornado mo na. Oh, ayan, ayan. Grabe naman to si insan na to. Oh, more toyo na naman si insan. Insan. Di puta. Wala tuloy boses ko. Oh, kinuha na naman ni insan yung... Ay, more toyo na naman si insan. Grabe naman yung insan. Daming toyo na yung insan na yan. Insan na yan, tornado mo na yan, insan. Wala nang katapusang tornado na yan, insan. Grabe namang dami naman yung toyo na yan, insan. Oh. Yan, so hintayin talaga natin guys. Kumulo talaga yan guys. Kasi, ay naku, ang tagal-tagal guys. Parang mas mauna pa kumulo ang dugo ko sa inyo. So gagamitin ko ng aking superpower, insan. Ha? Superpowers na bilis. Oh, more sandok, insan. More, itornado mo na, insan. Itornado mo pa, insan. Insan. So, ito na ang hinihintay ng lahat, guys. Ang Magic Mountain Dew. Yan talaga, guys, ang aking secret recipe na pampasarap sa aking super kalikit. Ubusin mo yan na. Huwag mong inumin. Baka inunom yun, oh. Baka inumin nyo ha. Hindi yun iinumin. Ilalagay dyan. Madiputa. Mo no hurot. Baon section! Ma, padalahit na pod nga baon. Lami? Lemon Square Cheesecake! Puno sa milky cheese na kalami, made with real fresh ingredients. Lemon Square Cheesecake, milky cheesecake,